Mas marunong ka kaysa sa akala mo. Hindi mo lang alam kung paano basahin ang mga palatandaan. Tandaan mo na ang utak mo ay parang katana. Kasi bawat tao ay may mga palatandaan na iniiwan. At ang 18 katotohanan na ito ni Friedrich Nietzsche, isang German philosopher, ang magtuturo sa iyo kung paano hanapin at intindihin ang mga yon. Ito ang isang kakayahan na walang nagtuturo. Pero kapag natutunan mo na, hindi mo na ito makakalimutan. Kaya makinig ka, kaibigan. Dahil pag natapos mo ito lahat, hindi mo lang maiintindihan ang ibang tao, maiintindihan mo rin ang sarili mo. Ganito kasi yan. Simula pa ng bata pa tayo, tinuruan tayong maniwala sa sinasabi ng tao. Parang iyon ang batayan ng katotohanan. Pero binalaan tayo ni Nietzsche. Huwag basta maniwala sa salita. Kasi karamihan sa tao ay hindi nagsasalita mula sa katotohanan, kundi mula sa takot, ego at pagtatago. Ang ugali ng tao ay kadalasang hindi sila talaga, kundi proteksyon nila yon. Yung sobrang bait, maaaring takot lang na maiwan o tanggihan ito. Yung mukhang matatag, baka sa loob niya, wasak na. At ang nakakalito, madalas ay hindi rin alam ng tao kung bakit nila ginagawa ito. Parang umaarte sila sa isang palabas na hindi naman nila sinulat. Ngiti, opinyon, tono ng boses, lahat iyan ay sinasanay para sila'y tanggapin. Sabi ni Nietzsche, ang bawat malalim na pagkatao ay may suot na maskara. Hindi naman kasi sinasabi ng tao ang totoo sa salita, pero lumalabas ito sa kilos. Kapag umiwas ng tingin, kapag sobrang tagal tumawa, kapag bigla silang nagpalit ng topic, kapag tinamaan sila sa tanong. Ang una sa 18 katotohanan ni Nietzsche, lahat ng tao ay may maskara. Hindi dahil sa plastic sila, kundi takot silang ginagawa ito para mabuhay sa lipunan. Pero minsan ay nadudulas din. Kapag napansin mong naiilang sila sa isang bagay, doon nagsisimula ang totoong sila. Halimbawa, kung galit sila sa mayabang, baka sila mismo ay may insecurities. Mayabang din sila. At kung laging naninira at nagsisinungaling, baka sila rin ay may tinatago. Sabi nga ni Nietzsche, ang wika ay ginagamit minsan para iwasan ang katotohanan. Kapag may tanong at biglang hindi masagot o paulit-ulit lang ang sagot nila, ibig sabihin may ayaw silang buksan. Yung sobrang bait na moralista, minsan ay nagtatago ng yabang. Kapag laging nagmamalinis, laging tama, baka hindi talaga ito kabutihan, kundi gusto lang nilang maging mas mataas kaysa sa iba. Tandaan na ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Kapag may taong laging ipinagmamalaki naman ang isang bagay, madalas yun ang bahagi ng kanilang sarili na pinakamahina at mas madaling basahin ng mga tao kaysa sa iniisip mo. At eto yon. Number 1, sabi nga sa una, lahat ng tao ay may maskara. Hindi ito pagpapanggap, kundi paraan para mabuhay sa lipunan. Pero kahit gaano kagaling ang maskara, nadudulas pa rin ito. Kung saan naiilang ang tao, doon mo makikita ang totoong sila. Number 2, ang kinaiinisan nila sa iba, yun ang itinatago nila. Kapag laging galit sa mayabang, baka sila mismo ay insecure o mayabang din. Kapag ayaw sa drama, baka takot silang aminin na sila'y emosyonal. Projection ito na binubulgar ng galit kung ano ang ayaw nila sa sarili. Number 3, mas malakas ang katahimikan kaysa salita. Kung hindi nila sinasabi ang isang bagay, yun ang mas totoo. Kapag iwas sa tingin, mabilis magpalit ng topic o nag-aalangang sumagot, may tinatago silang takot. Number 4, yung sobrang mabait minsan, takot lang ma-reject yun. Kapag masyadong nagpapakitang mabait ang isang tao, baka gusto lang nila ng papuri. Pero tandaan mo na ang totoong kabutihan ay katahimikan. Number 5, hindi ka muna niloloko ng tao. Niloloko nila ang sarili nila. Yung mga sinasabi nilang okay lang ako, wala na yon. Minsan ay paniniwala nila sa sarili para magpatuloy lang sa buhay. Number 6, kung saan sila mayabang, doon sila kulang. Kapag may taong laging nagyayabang, kadalasan doon sila pinaka-insecure. Number 7, karamihan sa gawa ng tao ay dahil lang sa takot. Takot maiwan, mapahiya, mawalan. Kaya minsan, kahit ayaw nila, oo na lang ang sinasabi nila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil natatakot silang mawalan ng halaga. Number 8, kapag laging naninira ito, may itinatago yung sakit. Lagi nilang pinupuna ang iba
dahil ayaw nilang tignan ang sarili nilang sugat. Ang paninira ay madalas na hindi galit, kundi inggit o takot. Number 9, yung sobrang kumpiyansa. Minsan ay may itinatagong guilt, yung mga laging kontrolado, laging parang alam ang lahat. Madalas ay may pinagsisisihan sila sa kanilang kalooban na ayaw nilang ipakita. Number 10, ang pagmamalabis ay palatandaan ng takot. Kapag may nagsabing wala akong pakialam, baka sobra siyang may pakialam. Ang sobrang pahayag ay paraan para itago ang kabaliktaran. Number 11, yung gustong kontrolin ng lahat. Takot maloko o maligaw. Minsan yung sobrang kontrolado sa labas, sa loob ay gulong-gulo. Takot silang mawalan ng hawak. Number 12, kung mas maingay ang pagpapanggap, mas walang laman sa loob. Yung laging nagpapakitang masaya sa social media, baka sila rin yung pinakamalungkot dahil ang totoong buo sa loob ay hindi kailangang magpapansin sa iba. Number 13, hindi mula sa logic ang pananaw ng tao. Galing ito sa sugat o sa sakit. Kapag may taong ayaw sa pag-ibig at sinasabing kalokohan lang yan, baka dati siyang nasaktan. Hindi ito opinyon, ito ay proteksyon mula sa sakit na nararamdaman niya. Number 14, makikita ang tunay na ugali kung paano sila tumugon sa kahinaan. Hindi sa lakas na susukat ang tao, kundi sa pagtitimpi. Yung kayang unawain ang mahina at patawarin ang nagkamali. Yun ang tunay na malakas. Number 15, kapag takot maiwan, nagiging maingay ito para mapansin. Yun yung laging gusto ng atensyon. Baka takot lang silang makalimutan. Minsan hindi ito kayabangan, kundi panawagan ng tulong. Number 16, minsan ay inaaway nila ang tao dahil naiinggit sila, pero hindi dahil sa galit sila, kundi dahil gusto rin nila yung meron sa taong yon, pero hindi nila maamin sa sarili. Ang inggit ay diwa ng pagnanais na hindi nila pinapakita. Number 17, ang tao ay hindi nabubuhay ayon sa paniniwala, kundi ayon sa nakaraan. Yung taong hindi marunong makinig, baka dati ay hindi siya pinapakinggan. Yung takot na magmahal, baka dati ay nasaktan na siya ng sobra. Lahat kasi tayo ay nagre-react sa sugat ng pagkabata. Number 18, ang paulit-ulit na ugali ay hindi aksidente. Kumpisal lang ito. Kapag ang tao ay laging umaalis pag nagiging seryoso ang usapan, o laging busy, o laging nagbibiro, may ibig sabihin ito dahil sinasabi ng pattern nila kung saan sila nasaktan. Kaya kapag natutunan mong makita ang likod ng maskara, titigil ka ring manghusga. Makikita mo hindi ang kaaway, kundi ang takot ng tao sa loob. Hindi ito para kontrolin sila, kundi para maintindihan sila, mahalin at patawarin. At habang natututo ka namang basahin ang iba, mas mauunawaan mo na rin ang sarili mo.